Nasa kustodiya na ngayon ng mga otoridad sa Czech Republic si dating Ako Bicol Representative Zaldico matapos maaresto kahapon sa Prague. Posible namang tumagal pa ng halos isang buwan bago siya mapauwi sa Pilipinas. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Halos mag-iisang taon na nang tumungong Amerika si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico para sa isang extensive medical check-up noong July 2025. Kasagsagan ang investigasyon sa Kamara kaugnay sa manumalyang flood control projects. At mula niyan, hindi na nakita ni Anino Nico. Nobyembre nang magsimulang magsampa ng kaso ang ombudsman sa dating mambabatas kaugnay ng proyekto sa isang dike sa Oriental Mindoro. Inilabas din agad ang warrant of arrest laban sa kanya at itinuring na siyang pugante. Kagabi, kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hawak na ng mga otoridad sa Prague si Ko. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, arestado ang dating mambabatas. Galing Italy, nagtangkang tumawid si Ko sa Czech Republic nang walang travel documents dahil kansilado ang kanyang pasaporte. Nakikipag-ugnayan na ang Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic para maibalik ito sa Pilipinas. Pero ayon kay Rimulya, aabutin pa ng 1 hanggang 3 linggo ang deportation kay Ko. May mga proseso pa raw kasing aayusin para tuluyan siyang maiuwi sa Pilipinas. PNP naman ang hawak sa kustodiya ng dating mamabatas pagbalik sa bansa. Dadalhin muna siya sa Camp Crame. Bibigyan siya ng thorough physical. He will be made sure that he is fit for trial. Sabay ipipresent siya sa return of warrant niya ay sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, mag-arraignment siya ng guilty or not guilty. Saka siya bibigyan ng hatol ng Sandigan Bayan kung bibigyan siya ng thorough physical. He will be made sure that he is fit for trial. Sabay ipipresent siya sa return of warrant niya ay sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, mag-arraignment siya ng guilty or not guilty. Saka siya bibigyan ng hatol ng Sandigan Bayan kung bailable or non-bailable. Bibigyan siya ng thorough physical. He will be made sure that he is fit for trial. Sabay ipipresent siya sa return of warrant niya ay sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, mag-arraignment siya ng guilty or not guilty. Saka siya bibigyan ng hatol ng Sandigan Bayan kung bailable or non-bailable. Para naman sa political analyst na si Attorney Dino De Leon, mahalaga ang pagkahuli kay Ko dahil ito ang sentro ng panawagan ng mga Pilipino na managot ang dapat managot sa flood control project scandal at maimbestigahan agad ang mga bibitawan nitong impormasyon na maaaring maging susi para sa mas malalimang investigasyon. Yung kanyang testimonya ay pwede rin gamitin at makita kung may katotohanan ba at kung sino pa ang dapat managot. Kasi syempre naman, di ba, siya ay appropriations head ng House of Representatives. Sino yung mga kasabwat niya? Sino yung mga kailangan tuntunin ng batas? Ayon pa kay De Leon, kailangang consistent si Ko. Dapat pagbanggain ang mga ibinunyag niya sa kanyang video at sa magiging salaysay sa napipintong pagdinig ng Senado at sa Korte. Baka naman daw kasi kapag hindi na panindigan ni Ko ang kanyang pinagsasabi sa social media, malamang nagawa-gawa lang ito. Ang kailangan niya ma-verify is siya ba nasa video? Totoo ba yung mga pinagsasabi niya doon? No? Yun yung kailangan nating ma-verify. At kung paninindigan niya yun, then it has to be subjected to cross-examination. If hindi, kaya nga importante na hindi pwedeng laway lang ang puhunan. Kailangan ma-offer niya yung corroboratory evidence. Kailangan tutugma yung mga kwento. Kailangan mapakita niya sa atin yung mga dokumento. Kailangan mapakita sa atin yung mga text messages, di ba? Isa pa, ayon kay De Leon, posibleng iligtas ni Ko ang sarili na madawit sa isyu ng korupsyon kaya't baka iba na ang kanyang maging tono. So, ibig sabihin, meron siyang natural tendency to save himself. And in order to do that, he will have the natural tendency as well na magturo ng kung sino-sino na mas supposedly mas mataas sa kanya. So just because may sasabihin siya doesn't mean that we have to believe him. Bear in mind na isa siya sa pinakamalaking author nitong Grand Kleptocracy na ito. No? Ayon pa kay De Leon, mahirap din daw paniwalaan ang mga detalyeng binitawan ni Ko dahil sa pagtatago pa lang niya, ekis na agad ang kredibilidad ng dating mambabatas. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.